Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. Binatikos ni United States Vice President J.D. Vance ang ilang opisyal ng Israel na umano'y kinukutya ang US-Iran peace deal at mismong si US President Donald Trump. Kasunod ito ng ulat na umano'y ikinagalit ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na nilagdaan ni Trump ang kasunduan. Bagaman walang anumang kumpirmasyon si Netanyahu patungkol dito. Ayon kay Vance, hindi nila dapat inaatake si Trump na nag-iisa nilang kakampi at pangulo pa ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Binigyang diin ni Vance na hindi biro ang ginastos ng Amerika para lang maisalba ang Israel sa pag-atake ng Iran. Nais nitong ipunto na sa halip magreklamo, dapat ay magpasalamat pa sila kay Trump sa proteksyong ibinigay ng Amerika para sa kanila. Over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Ang pahayag ni Vance ay kasunod ng paglagda ni Trump at Iran President Masoud Pezeshkian sa Remote Memorandum of Agreement. Sa ngayon, nagsimula na ang 60 araw ng malalimang negosasyon para naman sa mga detalye ng 14-point framework ng kasunduan. Kasama na doon ang patungkol sa nuclear program ng Iran na siyang punot dulo ng lahat. Ilang oras matapos ang pirmahan, walang tugon mula kay Netanyahu maliban sa isang video sa kanyang social media post na nagbibigay diing hindi niya papayagang magkaroon ng nuclear weapon ang Iran. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. וכל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יהיה. 2 araw matapos ang paglagda sa kasunduan, ibinalita ni Vice President Vance na walang anumang pagkilos ang Iran kung pag-uusapan ay ang Middle East at maging sa Strait of Hormuz. Magandang indikasyon aniya ito na totoong nakikipagkaisa ang Iran sa ikasusulong ng kapayapaan. Umaasa rin si Israel Ambassador to the US Michael Leader na makikiisa ang Hezbollah sa hinihingi na kasunduan at mananatiling kalmado upang hindi ito makompromiso. Sa kanyang pahayag, matapos ang paglagda, tiniyak ni President Pezeshkian ang kanyang pakikiisa sa kasunduan bilang Pangulo ng Iran sa paggabay aniya ng Supreme Leader ng bansa. Sinabi rin ng Iranian President na kinikilala ng kanilang Supreme Leader ang dedikasyon ng mga kinatawan ng Iran sa negosasyon at ibinigay rin anya nito ang kanyang basbas o pagsang-ayon sa 60 araw na pag-uusap para sa kapakinabangan ng mga mamamayan ng Iran. Si Iranian Parliament Speaker Mohammad Ghalibaf naman, sinabing susunod sa anumang ipinag-uutos ng Pangulo ng Iran batay sa bilin ng Supreme Leader. Gayunman, nakahandaan niya sila kung magkakaroon ng anumang paglabag, pagdududa o pagmamalabis mula sa kabilang panig. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.